Hi everyone! Welcome back to my channel. Welcome to my channel. Kung bago ka, thank you. Welcome. So, for today's for today's video, gagawa tayo ng wear test nitong Arcadia Beauty. Yung Tone Up Sun Serum Cushion ni Anakai. Nagkaroon ako ng first impression nito sa short ko and luckily may dalawang nag-request kung pwede daw magkaroon ng longer version and gusto nila makita kung tatagal. Ako din. Start na tayo. So, Arcadia Beauty, 788 pesos. Sa Lazada ko siya binili. Bakit ko siya binili? Kasi na curious ako dun sa sun protection, dun sa sunscreen. And I've always wanted to buy a cushion, yung ganito. And nung nakita ko to kasi, sabi ko, ay, ano na siya, sun serum na siya. Or sorry, sunscreen na siya, serum. Tapos, pwede ko siyang pan-daily. Yun ang target ko kasi daily. So, itong review na to, itong wear test na ito, is ayon lang sa kagustuhan ko kung paano siya kadaling gamitin, kung gaano kagaan sa mukha. I have a dry and sensitive skin. Opo. Late ko na lang din nalaman na sensitive yung skin ko. Pero, hindi naman po ako mayaman, ano. Dati kasi kala ko, ang mga nagiging sensitive lang kasi mayayaman. Pero, late ko na lang na-discover na sensitive yung skin ko at super dry. As in, yung dry niya, yung nagkakaroon ako ng dry patches. Minsan nga nagkakaroon ako ng parang dandruff dito sa mga ganyan, sa mga ganito, super dry, lalo na dito. Tapos, yung pag kinuskus mo siya, para siyang liha. Alam mo yung pangliha, sandpaper, ganun ka-dry. Pero itong T-zone ko is somehow oily, pero hindi siya talaga yung oily. Okay, so start tayo. So, pag bumili ka, syempre ito, nakita nyo na sa first impression ko, ganyan. Tapos may puff ba to? Basta ganyan. Spongha, ang tawag namin ito, spongha. Nung bata ako, may spongha. Yung pulbo namin nakalagay sa ganto. Ewan ko, yung sa ganto, tapos may spongha. Sponge. Yung una ko to nilagay, nagdalawa akong dip. Tapos, marami na siya. Ayan o. So, ang ginagawa ko, in-slide ko lang siya, tapos pat. Yan. Hanggang doon sa under eye. Ayan. Yung amoy niya, wala. Walang amoy. May amoy naman, pero feeling ko yung amoy niya nagagaling dito sa puff. Tama ba yung term ko sa puff? Pagpasensyahan yun. And gusto ko lang palang ipakita sa inyo kung gaano kalaki yung salamin niya. Ayan, yan. Ang laki ng salamin niya. So, kahit nasa labas kayo, hindi kayo mahihirapan na mag-touch up. And pag tingin mo sa kanya, nakikita mo talaga na, pati future mo makikita mo dito sa salamin nito. I got the shade number 2. So, ang claim nito is SPF 50 PA++++. May 4 na plus and UVA and UVB protection. So, ito ay 12 grams and ang expiration nito is 12 months upon opening. So, 12 months mula nang binuksan mo siya. Made in Korea. Sabi dito, it's hybrid sunscreen, paraben-free, fragrance-free, vegan, gluten-free, cruelty-free, free for all. So, sa umpisa, tahimik ka sa umpisa. So, ang mako-comment ko, umpisa pa lang is, nagugustuhan ko yung pakaramdam niya kasi siya, madali siyang mag-set, madali siyang matuyo, hindi siya malagkit. Pero hindi naman yung tipo na hindi mo na siya mabe-blend pag nag-set. So, okay pa din. Okay, so ito yung desisyon na hindi ko mapagdesisyonan nung una. Since nung una hindi ko alam kung i-ano ko na lang siya. Yung parang ganyan lang, leave it as it is. So, hindi ko na siya lalagyan ng powder or translucent powder. Yun ang pinagdidesisyonan ko. Pero gusto ko kasi siyang gamitin as it is. Kasi nga, ayoko na mas maraming coverage yung mukha ko. Pero, napansin ko, nung ginamit ko to noong unang beses, maganda yung
ano niya, yung lapat niya tsaka yung coverage niya sa mukha ko, okay lang kahit lumalabas yung mga butol-butol ko, yung pekas ko, okay lang. Kaso yung sa under eye, medyo hindi ko gusto kasi nangingitim nga yung mata ko. So, hindi niya ma-cover. Kasi since, sunscreen tone up serum, na-surprise talaga ako na maganda yung coverage niya, pero hindi sapat para i-cover yung under eye mo, yung black circle sa under eye. So, ako, ginawa ko nung una, wala muna. Tapos, hindi ako na-satisfied. Ginawa ko, pinatungan ko siya nitong powder na ginagamit ko lagi. FS in shade Organza. Ang ginawa ko sa kanya, kinuha ko dito, yan. Tapos, pinatong ko dun sa under eye ko. Yan. Para lang magkaroon ako ng additional coverage. Kasi nga, naiitiman ako dun sa eye bags ko. Tapos yan sa mata. Pero kung okay na sa inyo yun, okay lang na walang coverage. For a dry skin, para sa akin, okay na siya. Kasi, ang target ko talaga, hindi siya patungan ng any powder. Kasi nga, gusto ko yung nagme-melt lang siya sa mukha, tapos hindi siya mukhang dry. So, yun yung target ko. Pero, feeling ko, since this is a sunscreen, you are supposed to put powder on top of it. As usual. Yun ang feeling ko, ha. Pero, pwede mo rin siyang gamitin as it is. So, nasa sa'yo na yun. Pero for oily skin, maybe, suggestion ko lang naman for oily skin and combination skin, siguro translucent powder. Lagyan nyo na lang ng translucent powder to set. Pero for dry skin, gusto ko, mas preferred ko na wag na siyang patungan. So, pinatungan ko lang siya dito. Yan lang. Dito lang sa under eye. Tapos sa mga ilong, yan. Okay na ako. Tapos yan. Okay na sa akin yan. So, teka lang, tapusin ko lang ang makeup ko at ako ay aalis na kami ng 11:30. Anong oras na? So, ayun, so ito yung final look ko. Aalis na kami ng 11:30. Magsusuklay na lang ako. Update ko kayo mamaya kung nasaan man ako. Tatry nating i-reapply to. Ha? Kasi syempre, di ba, ang sunscreen, dapat daw, ni-reapply siya. Hindi ko lang alam kung ilang hours after ka mag-apply. Pero I'll try to reapply this maybe after 4 hours or 5 hours. Because I'll have a long day outside. Kasi siguro mga gabi pa kami makaka-uwi. Ito, on the way na kami. Ito yung itsura ko. Yan yung itsura ko. Ayan. So, hindi naman siya maputi, hindi siya maputi sa labas. Ayan. Update ko kayo mamaya, ha? Hello! Update 4:13 na ng hapon. Tapos na kami dun sa pinuntahan namin na burol. So, ayan, saktong-sakto. May araw tayo dito. Medyo makulimlim. Ito ang itsura ko. Nag-oily na ako dito. Konti lang dyan. Pero the rest, okay pa siya. Tama lang na hindi na ako nag-powder. Pero ito parang nadadry ng konti pag hinahawakan ko siya. Pero okay na. Ayan. Mamaya pagpunta namin sa mall, punta kami ng SM Santa Mesa. Pagpunta namin sa mall, magta-touch up ako. Titingnan ko. Kaso ang concern ko, syempre may blush on ako, tapos basta may blush on ako dito. Hindi ba makakontaminate yung cushion ko ng blush on ko? Yun yung mga mga pinag-iisipan ko pa. Pero ayan, so far okay naman. Pero hindi nga lang talaga tayo nabatad sa init. Hindi ako sumakay sa hindi aircon. Sorry. Aircon din yung pinuntahan namin. Sakay kaya ako ng jeep dad. para matry natin to sa pasensya na hindi ko na-try sa mainit. Pero at least yung 11, 12, 1, 2, 3, 4 almost 5 hours na siya nasa mukha ko. Hindi pa ako nagre-retouch and okay pa siya. Ito pa lang yung medyo oily ko. Pero hindi naman masyadong oily yan. Tapos ito. Hindi naman makitab yan. Ayan. Ayun! Update ko kayo mamaya pag nag-touch up na ako sa mall. Okay, bye-bye. Yan, close up.
Hindi pa rin ako nagpa-powder. Yan. Andito na kami sa mall. Anong oras na lang? 4:59. Pakita mo nga, 4:59. 4:59. Nag-CR ako. And nakita ko na hindi ko pa need i-retouch or i-touch up. Parang maganda pa siya eh. So, hindi ko na muna siya i-touch up. I-extend muna natin yung, ano niya, yung lifespan. Tignan natin kung hanggang saan siya tatagal ko ng oras, okay? So, ngayon, so, 1, 2, 3, 4. So, 4 to 5 hours ko nang sinusuot. So, nakita ko sa CR kasi nag-CR ako. Parang okay pa naman. Hindi mo na akong touch up. Hindi yung powder and anything. So, ayun. Try nating tagalan pa yung oras, ha? Ano oras na? Ano oras na, Daddy? 6:45. Alimutan ko lang na yung place. Okay. And we are home. Nasa bahay na kami. Finally, 11:29. Balik 11:29 PM. Karating lang namin. Talagang kalalapag lang namin dito sa bahay. Ito, final thoughts. So, gusto ko lang sabihin na plano ko kanina is to retouch dun sa mall para at least or mapakita ko kung paano siya lumapat nang meron na existing na makeup, kung okay ba siya na pang retouch or kung nag-blend ba siya or hindi siya nag-blend. Kaso, nung pagpunta ko sa mall, nakita nyo naman kanina na parang okay pa naman yung coverage, saka okay pa naman yung mukha ko. For me ha, may muta-muta pa. Kaya hindi pa ako nag-retouch. Tapos, I decided na, sige nga, extend natin yung oras and tingnan natin kung hanggang ilang oras siya tatagal. So, natapos ako mag-makeup kanina is 11:30 AM. And, sakto, 11:30. So, 12 hours na to. 12 hours na siya. For me, parang okay naman yung coverage niya. Parang, sa pakaramdam, okay siya. Around 6:45 nung nag-update ako sa inyo kanina, nung pinakita ko sa inyo sa mall, yun yung time na sabi ko sa sarili ko, ito yung time na gusto ko na mag-touch up. Gusto ko na mag-add ng coverage kasi nakikita na ulit yung under eye ko. Tapos, hindi man ako pinagpawisan. Sorry, hindi ako tumagal sa mainit. Hindi rin ako nag-commute sa jeep or sa labas. Pero, at least nasuot natin siya ng buong, alam mo yun, more than 8 hours. Kaya hindi ako nag-retouch kasi gusto ko rin na makita talaga kung ano yung itsura niya after ng walang retouch. And, pangalawa, concern ko kasi is ito, kung parang ina-imagine ko na ilalagay ko siya, tas lalagyan ako, mahahaluan siya ng blush on ko. So, parang feeling ko madudumihan na siya. Yung ganon. And, naniniwala ako na pwede mo siyang i-apply or re-apply kasi nga, sunscreen siya. And usually, lalo na pag-expose ka sa araw or lagi ka nasa labas, advisable na mag-reapply ka. Pag nag-reapply ka naman, hindi naman siya actually mamumuo-muo. So, let's try ha. Lalabhan ko na lang to. Kunwari isang pot lang ganyan. Lalabhan ko na lang to bukas. Tapos, i-reply mo. Ayan. So, okay siya. Hindi siya mamumuo-muo. Lalaban ko na lang to bukas. So, yun nga lang, pag nag-reapply ka, you have to reapply your makeup as well, your blush on as well, para magkakulay ka. So, quick recap lang tayo. Pagod na ang atin yung pagod na tayo sa araw na to. Dami rin ganap. So, check lang natin
price, okay sa akin, 788 pesos. At a little bit goes a long way. Isa or dalawang dab lang, covered na yung face ko. Malaki po ang face ko. So, sa mga mas maliliit ang mukha, mas tipid na tipid. Packaging, okay siya. Para sa akin, simple. Mas okay para sa akin. Medyo makapal siya kung gusto niyo siyang isingit sa maliliit na packet ng mga small bags. Pero siguro yun yung challenge lang. Pero yung size, okay lang. Delivery, 2 to 3 days. And may free pa na coffee. May free na signature coffee nila. So, thank you so much, Anakay, for the free coffee. What else? Scent. Walang scent. Good for people na sensitive talaga yung skin. And sensitive yung pang-amoy. Application, okay. Madaling matuyo. Hindi siya tacky yung feeling. Mayroong stickiness sa umpisa, pero nawawala din siya. So, pag nilagay nyo ng powder, lalong mawawala. Pero kung walang powder, like what I did earlier, okay lang din. So, that is okay for me. And longevity, tama, longevity, for me, okay na okay sa akin. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi ako ma-touch up, hindi ako ma-retouch. Pag nag-makeup ako, most of the time, yun na yun. Ang nire-apply ko lang is lip gloss lang or lipstick. Pero yung powder, bihirang-bihira. Kasi nga lagi ako nasa aircon or kung mainit man sa labas, mas tissue yung ginaganon ko pag napapos pawisan. Pero ako yung tipo ng tao na ayoko nagre-retouch. Kung ano yung makeup ko sa umaga, pag uwi ko sa hapon, gusto ko ganun na lang din ulit. So, tinatamad ako mag-retouch. Kaya okay na okay to sa akin. Hindi ako nag-retouch for that 12 hours. And tinanong ko yung pamangkin ko kung okay pa itsura, okay naman. For people na really wanted additional coverage, I suggest mag-add kayo ng powder or pressed powder or translucent powder if you want lang. Kasi yung translucent powder, at least mamamat niya and somehow makakapag-add ng konting-konting coverage lang. Pero kung gusto niyo ng additional pa, edi mag-add naman kayo ng iba pang base. Siguro naman pwede. Pero for oily skin, I suggest mag-powder kayo, lalo na sa T-zone, kasi may tendency talagang maging oily yung skin nyo pa all throughout the day. So, check nyo na lang or try nyo na lang. Pero I suggest for dry and sensitive skin, okay na walang powder. That's my preference. Yung hindi ko gusto, siguro, is yung ito, yung puff. Wala tayong magagawa kasi ganito naman usually yung puff, diba? Kasi nga, nahihirapan akong gamitin, tas lagi ko siya nadudumihan. Yung ganun. Siguro lalabahan ko na lang and hahanap ako ng mabibilhan na mga ganito para mapapalitan ko siya. Lalo na pag nilabahan ko na siya for ulit, baka masira na siya. So, ayun. Ano pa ba? Ayun. So, yun lang. Kung bibili kayo ito, worth it to. For very dry skin, approve to sa akin. And for oily skin, try nyo din. And siguro additional powder na lang, like what I said. Pagod na ako. Gusto ko ng motor maghilamos. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpatnubay. Charot. Patnubay. Hindi. Maraming salamat thank you so much for watching. I hope you enjoyed at sana may natutunan kayo dito no sa review ko at sana nakatulong to kung anumang skin type mo. Kung may gusto kayong i-try na cushion, try nyo to kay Anna, yung Arcadia Beauty. I highly recommend. Though, hindi pa talaga ako yung tipong nakakapag-compare ng mga products, pero yung opinion ko dito is based lang dun sa talagang hinahanap ko sa isang cushion. Madali siyang gamitin, hindi siya malagkit, and tumatagal siya all throughout the day. And pinaka-importante is yung sunscreen. So, maraming salamat at masayang-masaya ako na may nadagdag na viewers sa lilimang nanonood na kamag-anak ko dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat and I hope you are satisfied with my review and my video today. And please subscribe to my channel if you want to know more about me and watch more videos about me. Please subscribe and hit the notification button so you will be notified each time I will upload videos. Thank you again and bye for now. Ito na lang muna tayo. Goodbye. Good night, everyone. See you on my next vlog. Bye. Thank you.